So good to me. Before I take the hand, you wait your life for me. You've been so kind to me. Don't want you on Cape Town, I won't tell, coming out to me. So shine on light, now they won't light up, coming out to me. Don't want you on Cape Town, I won't tell, coming out to me.
Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kami makaawit sa iyo, Panginoon. Kami po napalakas sa iyo, Panginoon. Sa pagkakataon, pinabalitaan ang papunin sa samba. Let's go, Caleb. Come on. Uy, Caleb. Caleb. Caleb ka rin. Caleb. Caleb. Good morning po! Yan. Morning! Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah! Ganda umaga po sa lahat. Malapit na. Maraming binigo yung isang bagyo. Umaasa na naman yung mga teachers. Hindi natuloy yung isang bagyo. Yung pag-asa naman, kunwari, binabantayan. Kapasok din. Okay. Sabi ko nga po, wala tayong tema ngayong September, kaya patalon-talon po tayo. Dito muna tayo sa sustaining grace. Kailangan po natin ito sa ating spiritual life, sa ating spiritual na buhay, sa pang-araw-araw. Iwan muna natin yung mga doktrina, yung mga malalalim na teaching. Sino naniniwala meron tayong fresh grace every morning, every day? Laging may sariwang biyaya ang Panginoon sa atin. Title ng ating message ay Sustaining Grace. Ano nga ba yung sustaining grace? Sustaining grace ito yung biyaya na kailangan mo kapag feeling mag-give up. Parang susuko, nanghihina. Ito naman po sa ating buhay sa lupa, kahit na tayo ay blessed na, pinagpala na reality pa rin, yung ating mga nararanasan dito sa buhay na ito, dahil tayo nasa fallen world pa, nasa flesh pa rin tayo, wala pa rin tayo sa perfect world, mga kapatid. Kaya kailangan pa rin natin makarinig ng mga message na kagaya po ito. Psalms 25 verse 22, ang sabi po rito, cast your burden, ganda po nito, cast your burden on the Lord, and He will sustain you. Wow. He will sustain you. Ang matindi ito kasunod. He will never permit the righteous to be moved. Sino righteous? Righteous tayo because of Jesus. Hindi dahil sa ating nagawa. Hindi na tayo sinner, mga kapatid, because ang last na nangyari, hindi yung kinain ni Adan yung mansanas o yung puno,
Ang nangyari, merong napako doon sa puno. At yun ang ating Panginoong Hesus. Yun ang huling nangyari sa sangkatauhan, mga kapatid. Faith in full. Kung hanggang ngayon, naniniwala kang sinner ka, walang talab ang ginawa ni Jesus. Walang talab. Walang bisa sa iyo. Pero if you believe, mga kapatid, sa ginawa at tinapos na gawa ni Jesus, kinamatayan niya, pinaghirapan niya, mga kapatid, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iyo, wow, ikaw ay righteous. At ang sabi rito, hindi ipahihintulot na makilos, ma-move yung righteous. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So what is discouraging you today, mga kapatid? Yung muna tayo. Tama na muna yung real talk muna tayo. Ako, pagayari kong nag-preach nung Sunday, kausap ko si Mr. Brian, wala niya yata natira dito. Nung nadaan na ako dyan, may ikot. May ikot. May ikot po. Hanggang doon, naglalakad ako, may ikot. Nakakapag-drive kaya ako. Pagdating sa sakyan, may ikot pa rin. May ikot. Dilo. May meeting kami sa Bliss. Pastoral Council, mga kapatid. At sabi ko, Ate Benny, yung gamot. Pagka kasi ganun, nasasamahan ng kung kasi hindi mo alam kung babagsak ka ba o naranasan ko na bumagsak, inisip lang ako ng aso. At ganun, sabi ko talagang, hindi pa rin tayo exempted sa mga, dahil nandito pa tayo sa buhay na ito. Lalo natin kailangan ng Panginoon. Amen? Praise the Lord naman, nakarating ako ng Bliss. Nakaraos yung meeting at 3 oras na kaya ko pa at nakipagtawa nandun sa mga pastor na nandun, mga kapatid. Inihanda po namin kasi yung anniversary natin. Yung anniversary natin, mga kapatid, malapit na, di mo ba? November na po yun. Plano nga sana nila, gayahin yung ginawa natin. Mukhang kulang sa preparasyon daw po, kulang sa preparasyon. At saka na lang daw po yun. Yung parang piyesta na ginaya natin dito. So ang venue natin, nakuha na po, Arellano. Arellano po tayo. Mga kapatid, hindi na natin kinuha yung pinel ko. Maganda sana, walang problema, malamig. Talagang malamig. Walang problema sa kuryente doon, pinel ko yun. Ang problema, yung sound, nahirapan yung ating narkilang sound system, 25,000. Hindi natin maintindihan yung speaker, yung nagsasalita. So, mahirap daw talaga. Para siyang kagaya ng People Center nung nauna. Ewan ko ngayon po, okay na yung People Center kapag nag-set up ng sound system. Pero ngayon po, sa auditorium tayo ng Arellano. Sino yung nakarating doon? Maganda ba? Hindi ko pa nakita. Malaki daw, malaki. Aircon naman. Aircon naman. Oo. Okay na. Marami na akong parkingan. O yun. Doon po tayo, mga kapatid. Ang usapan po ay, nag-a-announcement na ako, usapan po, mamaya na nga lang, So what is discouraging you today? Ikaw ba'y parang piyesang worn out na? Are you facing frustrations or problems? Do you have fears or feel like giving up? No? Reality pa rin ito, mga kapatid, sa buhay natin. Bagamat sumasagana ang biyaya ng Panginoon, mahal natin ang grace, ang biyaya niya araw-araw, tayo ay we are who we are today because of God's grace. Yan yung ating friend, mga kapatid, buhay. Pero real talk pa rin, nakakaranas pa rin tayo ng discouragement. Tama ba ba? Nakakaranas pa rin tayo ng panghihina, ng takot, ng pangamba, bagamat hindi nagbabago ang katayuan natin sa Diyos na tayo po ay pinagpala. Yung katayuan mo sa Diyos, pinagpala ka, righteous, magaling ka na, nandun yun, mga kapatid. Nakaimbak yun sa iyong spirito. Pero sa iyong kaluluwa, sa iyong katawan, wala pa yun. Amen. Pero yung spirito mo,
perfect sa harapan ng Diyos at ikaw yon. Yun ang tunay mong sitwasyon. Amen. Kaya kailangan yung nasa spirit karating hanggang laman. Naintindihan niyo po ba ako? No? Maging conscious ka tungkol sa kung sino ka in spirit. Yung spirit mo, mga kapatid, pinatawad, no? Pinagpala, pinagaling, mga kapatid, at yun ay natubos na. No? Paid in full ni Jesus. Hindi dada. Grabe pinambayad ni Jesus doon. Blood niya, pinambayad niya. Sa espiritu mo, mga kapatid, magkaroon ka lamang ng tamang kalagayan sa harap ng Diyos niya. Okay. Kaya si Joseph Prince, paborito niya to. No? Yung press grace every day. Meron tayo niya. Do not worry. No? At isa sa mga kinaka-worry natin, na paano na kung tayo ay tumanda? Sino yung nag-iisip na gano'n? Paano na kaya kung tumanda? Ako, Pastor, hindi ko iniisip yan. Bakit? Matanda na ako. Yung mga matatanda, hindi na iniisip to eh. Nung kabataan ko, parang hindi ka tatanda, no? Parang hindi ka tatanda. Pero pagdating ng 30, 35 pa ba? 40, totoo pala yung edad. At ngayon po, 58 na ang pastor nyo. 2010, ako tinawag ng Panginoon dito. 14 years na ako. Pero ako'y tinawag ng Panginoon sa pagpapastor, 1989, mga kapatid. 1989. Mahigit kalahati na aking buhay. Nagsasalita ako every Sunday. At nandito po naman ako sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, na nakakatayo. Kung makikilala niyo ako nung elementary ako, pagka-recitation, nanginginig na po ako. Kaya takang-taka yung mga kaklase ko. Yung reunion elementary, reunion high school. Paano ka naging pastor? Huwag mo na itanong. Bakit? Kahit ako nagtataka kasi. Nagtataka sila. Noong isang araw may patay sa santuario, nanay nung aming classmate. Nakita-kita kami doon, elementary. Sabi nung galing sa US, pwede ka bang mag-preach, pastor? Ha? Biglaan? Christian yung anak nung namatay eh. Ang nakita ko doon, puro kaklase ko. Sabi nung isang kaibigan ko, "Yari ka, pastor, walang maniniwala sa iyo." Kasi hindi pa daw nila ako narinig. Pero tuwan-tuwa sila na makita ako na nagpapastor. Paano na kapag tumanda? Paano? Dito, sino rito yung hindi kasya yung pumapasok sa loob ng isang buwan? Nag-aalala rin sila. No? Sinasabi nila, matay kumangkwentahan itong pumapasok. Hindi kasya. Pero natatapos ang buwan, nakakaraos. Sino yung gano'n? Amen? No? Kaya ang sikreto daw doon, huwag ka nang magkwenta. Amen? Kasi kapag nagkwenta ka, lalo ka lang manlulungkot. Alam mo nang hindi umaabot eh. No? Alam mo nang hindi umaabot. Lalo na yung mga paparating na yung katapusan, yung si Pineldo, nandiyan na. Diba? Ang dami natin mga ano. No? Kapag i-compute mo, hindi talaga kakasya. Pero nakakatuwa, umaabot. No? Umaabot. Kumisan nga yung malaki, nagsasakto eh. Akala ko may lalabi, sakto rin pala. Yun naman kapos. Akala mo kakapusin, nagsasakto pa rin. Amen? Pero ang Panginoon kumikilos sa iba't ibang kaparaanan. Amen? Okay, paano na kaya kung magre-retiro na ako? Ayan, sa tipailin nyo, ito na. Sabi niya, paano tayo pag nag-retiro ako? Magbubukas din ba tayo ng bukay? Malamang ako, saan tayo pong pwesto? Santa Rosa ba? Manila? O Malanga ba? Hindi ko alam. Doon tayo sa Matao. Malay mo nga ako, pag wala na yung kay Kuya Boy, baka kaya natin yung sinihan ni Kuya Boy. Diba? Ganyan. Simula tayo sumaliin. Paano na? Ang dami natin, paano na? Pero kadalasan, isa lang naman ang sinasabi nito eh. Hindi mo alam kung kakayanin mo yung next na mangyayari. Nag-iisip ka ng next na mangyayari pero hindi pa nangyayari. Tawag doon, worry. No? Pag-aalala. Wala pa, pero inaalala mo na. Wala pa yung mangyayari pero ubus na yung lakas mo para harapin yung wala pa.
Kaya kapag dumating yung wala pa, hinang-hina ka na. Ano? Tapos, hindi naman pala ganun kalala sa iniisip mo. Kadalasan daw po ganon. Yung iniisip mong baka hindi maganda, hindi mabuti, pag nangyari na, hindi naman pala ganun. Nasayang. No? Hindi ka nakakain, hindi ka makatulog. Pagkayari, ganun lang pala kasimple. No? Sana kumain ako ng kumain, sana natulog ako ng tulog, ganun pala kasimple yun. No? Kadalasan ganun, yung worry natin. Pero ang sagot pa rin sa lahat ng ito ay biyaya ng Panginoon. Laging nandiyan. No? Si biyaya. Kaya nga tina-challenge tayo, hinahamon tayo, lumapit daw tayo ng may tapang sa trono ng kaniyang biyaya. Sa panahon ng ating kailangan, hindi daw tayo bibiguin ng Panginoon. Ha? Hallelujah. So kung inaalala natin ang araw ng bukas, ang sabi dito, baka hindi natin makita yung biyaya ng kasalukuyang araw. Buli-bulahin niyo yan. Di ba? Naalala mo yung bukas, may biyaya sa kasalukuyang araw, baka daw hindi mo maranasan, hindi mo makita. Sayang yung biyaya sa kasalukuyan. Bakit? Ang iniintindi mo, yung future, yung hinaharap. Nasayang tuloy yung biyaya ng kasalukuyang araw. Okay! Meron nga po, kwento ko na lang yan, meron nga po isang bago-bagong piloto. Ano? At nasa Himpapawid siya, maglalanding siya. Dahil siya'y bago-bago, first time niya, lalapag na siya. First time pa naman niya, tsaka naman makulimlim. Tsaka naman malakas yung hangin. Ang daming obstruction, na nakikita niya. So nagpalpitate siya. Hindi niya malaman kung paano siya maglalanding. Natakot siya talaga ng todo kasi first time niya, bago-bagong piloto. Nang lalo na nung sabihin sa kanya na siya na. Alam niyo yung mga nasa tower, di ba? Sila yung binibigyan nila ng go signal, ng green signal. O, na. Lalo na sabihin siya na yung lalapag, no? Free na yung daan, binigyan na siya ng green light, mga kapatid, lalo siyang ninervyos kasi ang lakas ng hangin, daming nagdidiskrasa sa gano'n. Pero biglang-bigla, nakarinig siya sa kanyang headset. Ang sabi doon, sundin mo lang ang instruction, kaming bahala sa obstruction. Amen? May mga kasalukuyang obstruction, no? Hindi siya masyado makakita, makulat, mapagi, mga kapatid, malakas ang hangin. Pero yung tinig ngayon, nagsabing sundin mo lang yung instruction namin, kaming bahala sa mga obstruction. Amen? At ang Panginoon lagi siyang may instruction sa atin. Every day, mga kapatid, every day ng buhay natin. No? So God faithfully supplies His grace to every area of our life. His grace is daily flowing, ang sabi po dyan. But what hinders the grace of God to flow in our everyday living? Ano daw ba yung nakakasagabal, mga kapatid? Iyan na nga po yun. Yung pinag-uusapan natin. Yung body, mind. Madalas po ganyan ang pastor nyo, mga kapatid. Hindi nyo yung bang mind na nag-i-stretch, hindi pa dapat isipin. No? Para siyang tali na pahaba ng pahaba. Pahaba ng pahaba. No? Pahaba ng pahaba. Ayaw tumigil sa pag-iisip. Kaya bilib naman ako sa merong mga ganitong pag-iisip. Na? Yung mga taong ganyan, kasi kahit daw yung mga taong masayahin, nag-iisip pa rin naman ng negative. Kaya lang, pagdating sa negative, hindi nila pinapapasok. Itong nakadrawing na ito, parang puro sunshine yung kanyang nakikita, yung ulap, gustong pumasok, ginagano lang niya. Galing Sana ganun lang. Amen? Sana ganun lang. Ginagano lang natin. O kaya pag nakikita mo yung katabi mo, parang mukhang malungkot. Ikaw na yung humawi. Ahawin ko ulap sa'yo. Di ba? Nakikita mo pa? Kapatid, maulap yata.
Maulam yata. Hawiin natin yung ulam. Amen? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, sino daw? Whose mind is stayed on you because he trusts in you. Anong mind daw? Sabi diyan, whose mind nasa perfect peace daw, binibigyan ng Panginoon ng perfect peace yung mga kaisipan na lagi nananatili sa Diyos. Sarap na naman. Yeah? Every day, umaga pa lang, conscious na sila sa Lord, hindi sa ano pa man. Kayo po, anong ginagawa niyo una pagkagising niyo? Yung totoo. Yung totoo, pagkagising niyo, ano una niyong ginagawa? Ano una? Si Kuya Pabling, kakape. Hindi, yung iba, ganun talaga, kape agad eh. Pero yung kukunyong yon, di ba babangon muna kayo? Ano ang unang nasa mind natin? Amen? Hallelujah. Ingat daw tayo kasi kung minsan, kung ano na yung nakapasok na una, yun na yung maghapon. Yun na yung magkocontrol ng maghapon. Minsan lang naman nangyayari, So, ano ba ang isip na naka-stay sa Panginoon? Minsan, kailangan daw nating maging intentional. Ano intentional? Sadyain natin. Sadyain daw nating magpasalamat at manalangin. Amen? Sadyain natin. No? Hindi tayo yung natural lang na linilili ng Holy Spirit, para bang walang liting ngayon. No. Sadyain natin na maging mapagpasalamat sa Panginoon at manalangin. No? Lagi natin naririnig na yung himala ay nangyayari sa mga naniniwala. Ang himala ay para sa naniniwala. Laging nangyayari sa mga naniniwala. Pero alam niyo daw pa, the miracles happen to those who always give thanks to the Lord. Pansinin niyo po, yung pagbangon niyo, sasabihin niyo agad, sadyain mo, thank you Lord. Ay, siya, hindi niyo ba napapansin? Kailan lumalabas yung pasalamat sa Panginoon? Kapag nasisiyahan ka, di ba? Kapag bigla ka natuwa. No? Pag bigla ka natuwa, lumalabas yun. Ay, thank you Lord. Ay, salamat po. Pag walang benta, biglang nagabenta, ay, salamat po. Meron nga akong pinapanood na nagla-live sharing eh. Kalahating araw na yata, wala pa nagmamind eh. Kalahating araw po. Meron mag-mind. Sabi niya, Diyos po, maraming salamat po. Praise the Lord. Christian yata yun. Hallelujah. So, merong power po sa pasasalamat. Mag-pray ba tayo ng matag? Ito kadalasan ng tanong ng mga nasa grace, nasa biyaya. Tayong nasa biyaya na, sinasabi na natin, hindi na kailangan yung madalas na prayer. Hindi na rin kailangan yung mahabang prayer. Nung itanong ko to sa sarili ko, kasi nakalaya tayo dun sa prayer na, alam niyo po ang panalangin ko dati, lalo na nung bago-bago akong pastor. Kasi na-challenge ako niya, Pastor Kalapa, na lahat daw ng miyembro, bawat pangalan, binabanggit niya gabi-gabi. Pati mga anak ng miyembro na yun. Tapos bansa, mula sa presidente hanggang sa kapitan. No? Tapos lahat ng may sakit. No? Tapos lahat ng churches. Ginagaya ko po yun gabi-gabi. Gabi-gabi kong ginagaya yun dahil ganun daw si Pastor Kalapa. Alam niyo, bawat gabi tuloy, pahirap sa akin. Hirap na hirap po ako paggabi. Antok na ako, pagod na ako. Kumisa nga, tatutong ka na, nagkakamot ka na lang sa kapanalangin. Pagkabot na nanalangin ka, nagkakamot ka na, wala ka na sa sarili mo. Hanggang yung mga prayers ng mga kapatid, parang nasa ulo ko na. Nasa ulo ko, sana lumalabas sa bibig mo, wala na sa puso ko, kasi gabi-gabi na lang yun ang mga binabanggit ko. Mga kapatid, doon siya nawawala ng kabuluhan, kapag kasaulado ko na yung panalangin.
Pati po yung mga programa sa, alam niyo ba yung, may DCAS po pala hanggang ngayon? Pero pa ba yung DCA? Hindi na kayo nakikinig, ano? Istasyon ng, ng Krisyano? DCAS? 702 DCAS? Lahat ng program pinagpipray ko. Lord, ang tanglaw sa landas ng buhay, ang grace to you, ang insight for living, ang sa ulado ko hanggang alas 12 ng gabi, yung programa doon, pinagpipray ko din. Kaya yung bago dumating yung gabi tuloy, para bang burden na sa akin yun. Ako, panadalangin na naman ang mahama. Hanggang sa malaman natin yung biyaya. Mga kapatid, hindi tayo dapat maalipin ng ating mga ginagawa. At dapat na-enjoy natin ang Panginoon. Kung ganoon, huwag mo na lang gawin. Baka pati ang Panginoon makahinga sa iyo, ang Panginoon habang nananalangin ka, hirap na hirap din ang Panginoon sa iyo. Mahiga ka na nga anak, kanina ka pa. Mahiga ka na lang at matulog. Sino rito naranasan naman nag-pray ng pahiga? Nakakatulog na. Di ba? Pag-gising, itutuloy yung panalangin. Matutulog na naman. Pagkagising, itutuloy na naman yung panalangin. Ang nangyayari kung minsan, pag-gising mo, umaga na, maliwanag na, amen. Umaga, amen na. Kapatid, pero sagot ko sa lahat ng ito, mananalangin pa ba tayo na mahaba? Mananalangin pa ba tayo na madalas? Mga kapatid, di ba? Di ba? Ha? Si Jesus na yun. Pero sa pagpagod siya, hihiwalay siya sa mga alagad. Pupunta sa mataas na lugar. Magpipray siya. Nagigising din siya ng maaga. No? Para mag-pray. So, pwede. Pero wag lang maging burden sa'yo. Wag mo lang alipinin yung hindi po magagalit ang Diyos kung maikli ang panalangin natin. Hindi rin magagalit ang Diyos kung madalang kang mag-pray. Wala akong galit ang Diyos. Hindi siya nagagalit. Wala, mga kapatid. Pero, mga kapatid, nakakatulong. Alam niyo ang prayers, hindi naman para sa Diyos yun, para sa iyo yun eh. Ang taong palagi mong kinakausap, nagiging close ka sa Kanya. Tama mo ba? Ang taong palagi mong kinakausap, gusto mo lagi mo siyang kasama. So, napapractice mo yun, nagiging conscious ka lagi, lalo na sa presensya ng Panginoon. Kasi palagi mo siyang kausap. Again, hindi ito kuman, mga kapatid. Amen? Walang pressure dito. Walang pressure. Pero naisip ko lang, si Jesus na yun. Ang dalas pa rin mag-pray. No? Ang dalas pa rin mag-pray. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, be intentional to pray and give thanks, mga kapatid. No? Sandiyain mo, para sa iyo yan. Para sa iyo yan, mga kapatid. Be intentional to read the Bible. No? Dito, marami na rin guilty kasi yung Bible ay wala na. Sino po ba mayroong Bible sa bahay? Lahat nasa cellphone na yung mga Bible. No? Pero tayo, nagtitinda ng Bible. Nandiyan ang dami nating Bible. Tayo mga walang Bible, mga kapatid. No? Maging intentional pa rin tayo, mga kapatid. Huwag po kayong aasa sa akin lang na nagpapakain every Sunday ng Word of God. Maging intentional pa rin tayo. Alam niyo po, maraming mga pastor ngayon ang bumabalik sa Biblia talaga. Yung hard copy. Kasi namimiss daw nila yung amoy. No? At yung mga panahon noon na talagang binumuklat nila yung Bible. Para sa ating convenience, nandiyan talaga yung cellphone, no? Madaling magbukas ng Bible kung yun na nakakatulong sa'yo. Sinabi ko lang, marami nagbabalik ngayon sa hard copy. No? At ginagawa nilang intentional talaga na humawak ng Bible at magbasa. Amen! Bakit, Pastor? Kasi sabi sa Romans 15:4, ano bang nasa kasulatan, kung pang-una ay nasulat, bakit daw? Bakit nasulat ang Bible? Sa ikatututo natin. O ano pa? Upang sa magitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa Bible, mula sa kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen? Pagtitiis, lakas, binanggit yan, pag-asa. Kasi,
Lalo na kung isa ka lang na nababahala, natatakot, nangangamba. Minsan, nagsasalita ang Diyos sa pagitan ng kapatid. Pero minsan din, o hindi minsan, madalas pa rin hanggang ngayon, nagsasalita ang Diyos mula sa Kanya libro. Amen? May mga istoryang nasulang daw diyan para sa ating ikatututo. Baka dinadaanan ko ngayon, yung naranasan ko ngayon, itong nababasa kong naranasan ni Harold David. Ganyan, di ba? Ganyan. No? Yung nabasa mong verse, sakto. Sakto sa kalagayan mo, sa sitwasyon mo. Amen? So, maging intentional pa rin daw tayo sa pagbabasa, no? Sapagkat nakakasumpong pa rin tayo dyan ng kalakasan at pag-asa. Pinagit yung pag-asa. No? Ang dami ngayong tao nawawala ng pag-asa. No? So, ang Bible, ang kasulatan, salahin lang natin, naturuan ko naman kayo dyan, paano sumala talaga, ay nagdadala pa rin sa atin ng kalakasan, ng pagtitiis, at ng pag-asa. Amen? Amen o ba? So, buhayin po natin yung ating mga Bible na inaalikabok sa bahay. Hanapin po ninyo. May Bible pa ba dito? Mahanap ka. No? So, minsan, yun nga, dami ng alikabok ng Bible. Okay, mga kapatid, Psalms 73:26. Iwan ko po ito sa inyo. Ang sabi niya, my breast and my heart, ay, hindi ito sumulat na ito ng alis. Yung laman ko daw, yung laman ko, yung katawan ko at puso ko, pwedeng mag-fail. O sa mundong ito, bumibigay ang puso natin sa dami ng problema. Bumibigay ang flesh natin sa dami ng problema. My heart and my flesh may fail. But God is the strength of my heart. Amen. And my portion forever. Nandito ang Diyos my portion forever. Amen? So my heart and my flesh may fail. But God is the strength of my heart and my portion forever. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat at pasalamatan natin siya. Aming Ama, salamat po, Panginoon. Ang mensahe mo ngayon ay para sa aming lahat, para sa pang-araw-araw na buhay. Kailangan po namin ito, Panginoon, ang iyong sustaining grace. Salamat sapagkat hindi mo papahintulutan, matinag ang mga anak mo sapagkat sila, Panginoon, ay minamahal mo. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, thank you. Yan, napakaganda.